To understand crime, Lombroso taught us to study the criminal. Before asking why crime happens, Lombroso asked who commits it. Crime, for Lombroso, began in biology before it appeared in behavior. Not all criminals are made, some, Lombroso believed, are born. The body, according to Lombroso, carries the story of crime. His ideas help shape how crime and criminal behavior are studied, particularly through a scientific and biological perspective. Understanding his theories allows us to better analyze how early criminologists explained criminal behavior and how these ideas continue to influence modern criminology. Welcome to Chess Corner. Hello mga friends and welcome back. My name is Kuya Che and you are now watching our channel called Chess Corner. Ayan po. So sa content na ito mga friends ay tatalakayin natin yung historical background po ni Dr. Cesar Lombroso. Ayan po. So pasensya muna mga friends medyo sinisipon at medyo matamlay ako ngayon kasi hindi ko alam pa palit-palit kasi yung panahon dito sa amin sobrang init tapos biglang umulan tapos init na naman ulit kaya hindi sanay yung yun, tinan nyo, sinisipon na po. Anyway, so let's get it on. Yan, importanteng informasyon po ito mga friends kasi ito po ay kasali sa history ng pag-aaral natin sa criminolohiya or criminal sociology. Ayan po. Si Dr. Cesar Lombroso po ay pinanganak noong November 6, 1835 sa Verona, Italy at siya po ay pumanaw noong October 19, 1909. Ayan. Siya po ay isang Jewish man galing sa isang Jewish family. Okay? At nag-aral po ito sa maraming universidad sa Europe itong si Dr. Cesar Lombroso. Kagaya na lang ng isang university sa Padua. Okay, nag-aaral din po siya sa isang universidad sa Vienna. At nag-aral din po siya sa isang university or universidad sa Paris. Ayan po, medyo hindi po talaga busy itong si Dr. Cesar Lombroso, ano? At talagang tutok na tutok sa pag-aaral ng medisina itong si Dr. Cesar Lombroso. Opo, ang pinag-aralan niyo po ay medisina. Ayan, Doctor of Medicine kumbaga. Tapos ang kanyang field of expertise sa kanyang pagiging doktor ay itong tinatawag nating anthropology, biology, at psychiatry. Ayan. So, ang dami, parang hindi talaga busy itong si Dr. Cesar Lombroso. Parang, ano po, parang hindi mahilig sa alam niya na. At nung siya ay naging doktor na po, siya po ay nagtrabaho bilang isang military doctor. Tapos nagtrabaho din po siya as prison doctor sa Italy. At nagtrabaho din po siya sa mental hospital po. At tinutukan niya po itong mga mentally ill people, itong mga sundalo din, and of course itong mga preso. Yan po ang tinututukan niya sa kanyang pagiging doktor at yan po yung trabaho niya. So dito niya po na obserbahan at kanyang ginawan ng research kumbaga or
Ginawa niya ng pananaliksik. So, eto mga friends, very interesting information. Noong 1870, dahil sa kanyang pagiging specialist sa anthropology at psychiatry, ay nagkandak po siya ng isang autopsy sa isang kriminal o bandido na ang pangalan ay si Giuseppe Villela, kumbaga. What? Mahirap i-pronounce yung pangalan nitong kriminal na ito. Anyways, so etong si Giuseppe ay isang pwede nating tawaging repeater offender. Ibig sabihin, pabalik-balik ito sa kulungan dahil ito nga ay isang bandido at parating nahuhuli ito. So, etong si Giuseppe mga friends, namatay siya sa loob ng kulungan. Nung namatay siya, ay si Dr. Cesar Lombroso ang nag-autopsy sa kanya. At noong sa autopsy ni Dr. Cesar Lombroso ay naobserbahan ni Dr. Lombroso na may pagkakaibang shape yung skull ni Giuseppe. And since anthropologist nga siya, so alam niya yung structure ng iba't ibang mga species or iba't ibang mga tao, kumbaga, especially yung shape ng skull. So naobserbahan niya mga friends na parang yung skull ni Giuseppe Villela ay parang magkapareho po siya sa shape ng bungo or skull nung mga tao nung unang panahon. Yung time na caveman, yung mga Neanderthal, mga ganun. So, naobserbahan po ni Dr. Cesar Lombroso na magkahawig yung shape, especially nung nakita niya yung sa lower portion ng skull ni Mr. Giuseppe. Kaya, dahil dito, gumawa ng proposal si Dr. Cesar Lombroso at sinabi niya that the criminal behavior is largely the result of biological factors rather than free will. Ayan po. So, ang ibig sabihin po nun ay nire-reject niya po yung idea ni Cesar Beccaria na sinabi ni Cesar Beccaria na yung cause of crime daw ay dahil sa yung tayo ay merong free will. So, ang tanong ni Dr. Cesar Lombroso, kung ang mga kriminal na gumawa ng krimen ay dahil merong free will, bakit paulit-ulit nilang ginagawa ito or paulit-ulit na gumagawa sila ng krimen? Ang ibig pong sabihin ng free will mga friends ay tayong mga tao ay may kakayahan po tayong gumawa ng masama at may capability po tayong gumawa ng kabutihan. So sa pag-aaral ni Dr. Cesar Lombroso, nakita niya na yung idea ni Cesar Beccaria ay parang hindi tama. Kaya ni-reject niya yung free will. Kasi ang tanong niya is that kung si Cesar Beccaria ay nagbigay ng idea about free will at yung tinatawag nating deterrence. Okay guys, yung deterrence po ito yung halimbawa na
nagbibigay ng or nag-execute ng punishment or nagpe-perform ng punishment na iginagawa yan sa harapan ng maraming tao para makita ng tao na pag gumawa tayo ng labag sa batas ay yung punishment ang matatanggap natin. Kaya isinasa publiko yung mga execution of punishment na yan para matuto yung mga tao na ganyan ang mga punishment or ang mangyayari pag tayo daw ay gumawa ng krimen. Yan po ang ibig sabihin ng deterrence. So, sabi ni Dr. Cesar Lombroso, pag may mga ganyan, may mga free will, may mga deterrence, bakit yung tao paulit-ulit na gumagawa ng krimen? Ayan po. At alam nyo ba mga friends, na in 1876, ipinablish po ni Dr. Cesar Lombroso yung kanyang libro na ang title ay Leo Homo Delinquente, or sa Ingles ay ang tawag The Criminal Man. Ayan po. And so sa kanyang libro, he introduced the theory of born criminal. Ang sabi niya ay some individuals are atavistic being, or ibig sabihin evolutionary throwbacks. Ayan po. So, we can identify daw, sabi ni Dr. Cesar Lombroso, by distinct physical and physiological traits such as facial asymmetry, large jaws, and lack of moral sense. May dalawang bagay po na ipinahiwatig or sinabi si Dr. Cesar Lombroso sa kanyang libro. Yung isa ay all about born criminal at yung pangalawa ay all about criminaloid. At yan ay ating pag-uusapan isa-isa. Okay? Para maintindihan po ng ating mga friends dyan na nagre-review po or gustong malaman ang talambuhay ni Dr. Cesar Lombroso. Okay, reminder lang po ha, huwag po kayong aalis at dapat tapusin nyo itong video na ito dahil pagkatapos nitong lecture ko or sharing ko po ay magbibigay po tayo ng pop quiz. Lombroso's general theory of crime. Lombroso believed crime is largely determined by biological factors. Criminals can be identified through physical features, psychological traits, neurological abnormalities. He classified criminals into types, two of the most important being 1. Born criminal, 2. Criminaloid. The born criminal. Criminale nato. A born criminal is an individual who is A. Biologically predisposed to crime. B. A natural criminal by birth. C. An atavistic being or a throwback to primitive or savage ancestors. Lombroso believed these individuals were incapable of moral development. Key characteristics of the born criminal. 1. Physical atavistic traits. Lombroso claimed born criminals exhibit multiple physical abnormalities, such as 1. Asymmetrical face, 2. Large jaws, 3. High cheekbones, 4. Receding forehead, 5. Large or protruding ears, 6. Excessive arm length, 7. Extra fingers or toes, 8. Abnormal teeth, 9. Sparse beard or excessive hair. The more atavistic traits present, the higher the likelihood of criminality, according to Lombroso. 2.
Psychological traits: lack of remorse or guilt, impulsivity, cruelty, low intelligence, absence of altruistic sentiments, strong instincts and passions. 3. Moral traits: inability to distinguish right from wrong, weak conscience, resistance to punishment. The criminaloid. A criminaloid is a person who is not born a criminal, commits crime due to environmental, social or situational influences, has normal biological makeup, commits crime occasionally, or under specific circumstances. This concept shows Lombroso softened his biological determinism later in his career. Key characteristics of the criminaloid. 1. Biological aspect. Physically and mentally normal. No significant atavistic traits. 2. Psychological aspect. Possesses moral sense, altruistic sentiments, can feel remorse, generally law-abiding under normal conditions. 3. Causes of criminal behavior. Crime occurs due to poverty, alcohol or substance abuse, peer influence, economic pressure, political unrest, weak social control, opportunity. In short, circumstances create the crime, not biology. 4. Nature of crimes committed. Property crimes, white-collar crimes, political crimes, crimes of passion, in some cases. These crimes are episodic, not habitual. Hello guys, and welcome back. At pasensya na po ko, medyo natagalan yung ating recording kasi medyo lumala po yung masamang pakiramdam natin. Medyo tumamlay tayo. Oo. Pero but then I really have to try my best na tapusin na itong recording na ito para makagawa naman tayo ng other tawag nitong important information kumbaga, okay? Para makagawa naman tayo ng another vlog kasi kahit ako rin excited din naman ako na makapagbigay ng maraming informasyon patungkol sa criminology. Opo, yun po. Anyway, so back to our sharing. Dr. Cesar Lombroso. Ayan. So, marami pong nagtatanong at saka marami pa pong hindi pa medyo naintindihan kung ano talagang ibig sabihin ng mga ideas ni Dr. Lombroso. Example lang, baka may magtanong dyan sa inyo, Kuya Che, ano ba talaga ang ibig sabihin ng atavism? Ayun. Sige. Alright, so before ko po i-explain kung ano ang ibig sabihin ng atavism, magre-recap naman po muna tayo para lalong maintindihan nyo po, kasi baka po talaga may mga nagtatanong pa po sa inyo, Kuya Che, alam na po namin kung ano yung mga ideas ni Dr. Cesar Lombroso about factors kung bakit nagko-commit ng crime yung mga tao. Pero Kuya Che, ano ba talaga ibig sabihin ng atavism? Ayan. So, very good question po yan mga friends. So, before tayo pupunta sa explanation ng atavism, let us first have this recap kung ano talaga yung pinag-aralan at ni-research ni Dr. Lombroso. Okay, yung point of interest niya na patungkol sa kanyang research o pananaliksik. So, maintindihan yung mga friends
na si Dr. Cesar Lombroso, ang sabi niya na the cause of criminality ay nanggaling sa biological factors. Ano po? So, under biological factors, naka-identify siya ng dalawa. Ito po yung sinasabi nating born criminal at saka yung criminaloid. Okay, so under sa born criminal, na-identify niya yung tatlong key characteristics. Ano po? Ito po yung number 1, physiological traits, yung abnormality daw po ng shape ng tao or facial shape ng tao. Ayan, kung gusto nyo makita anong iba't ibang abnormality, balik na lang po kayo doon sa last presentation ko under born criminal, physical traits. Ano po? Ayan. So, number 1, physical traits, abnormality of the facial shape. Ano po? Number 2, psychological traits. Ano po? Yung pag-iisip po nung tao daw. So, doon tayo. Ano po? At saka isali na rin natin yung moral traits para tatlo na po, kasi tatlo po talaga yung under sa born criminal. Ano po? Physical traits, psychological traits, at saka moral traits. Opo. Now, etong physiological at physical traits, dito po nakakonekta yung word na atavism. Okay? Ang ibig sabihin po ng atavism, okay, came from the root word atavus, meaning ancestor. Ayan. So, ibig sabihin ng atavism, guys, sabi ni Dr. Cesar Lombroso, ito hindi to definition, ha. Ito po ay explanation or pagkaintindi lang po ni Kuya Che at isi-share ko po sa inyo. Opo. So, yun. Ang ibig sabihin po ng atavism, these are traits or behavior o yung ugali na hindi po natatanggal sa atin pa po, sabi ni Dr. Cesar Lombroso, na itong mga ugali ay nanggaling pa po sa unang sa ancestors natin. Yan. Or sa mga ninuno natin. At sino-sino ba itong mga ninuno natin na ito? Yung sinauna talaga. O, di ba? Ito yung mga cavemen, mga Neanderthal men, etc. Okay? So, pag ating i-describe sila, guys, itong mga ninuno natin na caveman, Neanderthal man, ano po? Ito po ay may mga behavior na hindi pa po civilized. As a matter of fact, meron pa po silang mga animalistic behavior. Ano po? Ayan. So, ano yung sabihin ng animalistic behavior? Meaning to say, they are vicious. Ano po? They are violent. Okay, in terms of their behavior, pag nagagalit, ano po, hindi pa po sila marunong mag-analyze, ano po, na hindi pa po nila na-analyze, hindi pa po sila marunong mag-analyze kung paano i-confront kung meron mga problema na dumadating sa kanila, or pag merong confrontation with other na contemporary nila, contemporary means yung pag halimbawa caveman pa sila, o yung mga fellow caveman din po nila, ano po, yun po ibig sabihin noon. So, hindi pa po masyado sila civilized, ano po, kung ating matatandaan yung the movie The Pocahontas. Ano ang sabi sabi ng mga etong mga Englishmen, ano po, doon sa mga parang Indian nata yun, yung 2,000 years later. yung 2,000 years later. American natives, ano po, ano
Anong tawag sa kanila? Savages. Ayan po. Kasi, bakit sila tinatawag na savages? Kasi, yung nga hindi pa sila masyadong civilized, di pa develop talaga yung kanilang pag-iisip. Medyo pag merong mga conflict ganyan, biglang violent reaction kaagad. So, itong mga behavior na ito ay sabi ni Dr. Cesar Lombroso ay meron pa daw ito, nadadala pa daw ito ng ibang mga tao. Opo. So, yun po ang ibig sabihin ng atavism. Alright. Now, ang tawag naman po sa mga behavior na nakikita sa mga tao ngayon, na yung behavior nila ay parang uncivilized ako, yung behavior nila ay parang behavior pa nung mga sinaunang ninuno natin, mga caveman, Neanderthal man, at na namamana pa po or nandun pa po sa tao yung mga ugali na yun, kahit na magpahanggang ngayon in our modern times na mayroong mga ugaling ganon. Ang tawag po natin dyan ay evolutionary throwbacks. Okay, yan po. At yung pangatlo, mga friends, ay under pa rin po siya sa born criminal at inline pa rin po siya sa atavism. Ano po ay itong moral traits. Ayan. So, may mga tao po, mga friends, na medyo weak sila or mahina sila sa aspect na ito, yung moral traits natin. Okay? Ito yung mga tao na under sa moral traits na hindi nila masyadong nadidistinguish yung tama sa mali. Ano po? Example, may mga tao na nag-override yung interest. So, ibig sabihin, nagdidesisyon ka agad, tapos hindi inaalam at hindi iniisip ng mabuti kung ano ang magiging resulta ng kanilang decision or consequences ng kanilang decision. Basta na lang nagde-decide ito sila. It's because of the interest. Ano po? Okay, there are people under moral traits naman po na yung mga walang conscience. Ano? Oo. Tapos meron yung mga walang respeto. Ayan, yung mga hindi marunong mag-value ng mga pag-aari nila or yung mga bagay, hindi marunong magpahalaga ng mga gamit, something like that. Kung sisirain, ano po, kung kukunin or nakawin, hindi nila maintindihan, hindi nila ma-analyze yung guys kung anong magiging effect sa kanila or maging resulta or consequence sa kanilang behavior na ginawa nila. Yan po yung mga example na under sa moral traits. Yung number 2 naman na idea ni Dr. Cesar Lombroso ay itong tinatawag na criminaloid. Opo. So, itong criminaloid, mga friends, madali lang intindihin ito. Ito yung opposite ng born criminal. Ano po? So, under sa criminaloid, ito yung mga tao na gumawa ng krimen pero alam nila kung ano yung ginagawa nila. Maybe because of a circumstances na, for example, that they need to survive. Ano po? So, as a last resort, ano po? So, gumagawa po ng krimen yung mga tao. Okay? Ito po ay ang under po sa criminaloid. Ito po yung mga tinatawag natin mga occasional criminals. Ayan. Yung mga white collar criminals. Ano po. So, ang causes po ng paggawa ng kanilang krimen ay number 1, because naghihirap po sila or poverty. Okay, so number 2, because of social conflicts, mga ganon. So ito po yung mga examples, ano po. So if you want to know about the examples under criminaloid,
You can go back to my previous presentation at makita nyo po yung mga key characteristic under criminoloid. At ito naman po ang key differences ng dalawa, yung born criminal versus criminaloid. Key differences. Born criminal versus criminaloid. At ito naman po ang aking simple overall summary sa aking report. Simple summary. Born criminals are biologically driven, atavistic individuals who are criminal by nature, while criminaloids are normal individuals who commit crimes due to environmental pressures and social conditions. At yan po yung short na summary po ng differences of born criminal versus criminaloid. Why Dr. Lombroso became the founder of Positivist School and father of modern criminology. Bakit binansagang the founder of Positivist School at the father of modern criminology itong si Dr. Cesar Lombroso? At ito ang kanyang viewpoints. Number 1, born criminals are not fully and morally responsible. Number 2, punishment should focus on social defense, not retribution. Number 3, confinement must be indefinite. At number 4, incapacitation. In brief explanation, dapat maintindihan natin ang kalagayan ng mga taong may kondisyong ganito. At dapat treatment po ang ating ibibigay, hindi po punishment. At yan po ang suggestion ni Dr. Cesar Lombroso. Kaya binansagan siyang the founder of Positivist School at the father of modern criminology. Kung ako ang tatanungin, ako ba'y naniniwala sa born criminals? Kagaya ng ibang mga criminologists at mga theories na inireject po nila yung ideas ni Dr. Cesar Lombroso. Para sa akin mga friends, meron po akong naobserbahan at tinutukan ko po ito for more than 20 years. Hindi lang po ito isang pamilya, kundi parang dalawang pamilya po ito ang ating tinutukan or inobserbahan. At sa ating obserbasyon ay nakita natin yung mga traits po na nandoon po sa research or ideas ni Dr. Cesar Lombroso, lalong-lalo na yung under sa psychological traits at moral traits. Opo. Or yung mga sinasabi nating mga evolutionary throwbacks. Po. Sinabi ko po yung evolutionary throwbacks kasi ang nakalagay doon kay Dr. Cesar Lombroso ay medyo magkatugma sa ating obserbasyon dito sa dalawang pamilya na ito. So ano-ano po ba yung mga characteristics ang nakita ko sa dalawang pamilya na ito na na-observe natin for more than 20 years. Alright. So, in terms of physical traits, hindi ko po masabi yun kasi hindi naman po ako anthropologist. Pero, on the part of psychological and moral traits, doon ko po napansin na may mga ganitong behavior po yung dalawang pamilya na ito. Kagaya na lang yung pagiging violente. Opo. Tapos to the extent talagang because of their viciousness they committed crimes
Tapos, ito pa yung lack of remorse and lack of altruistic sentiment po. Ibig pong sabihin ay medyo hindi po talaga nila ma-analyze kung ano yung diferensya ng right from wrong. Okay? At tapos talagang hindi po nila alam yung ano yung consequences nung kanilang ginagawa. Opo. Tapos nag-override po talaga yung kanilang immediate decision making versus the analyzation. Ibig pong sabihin ay talagang nagdi-decide ka agad, not thinking of what will be the consequences after their decision na ginawa nila. Meron din po tayong nakita pang mga evolutionary drawbacks na nakita natin sa kanila for that more than 20 years na pag-observe sa kanila yung kanilang mga actions and attitudes. So, akin pong natanto na parang kahawig ito sa mga ideas na i-share po sa atin ni Dr. Cesar Lombroso. Kaya pinatuloy ko po itong research na ito. At sa next vlog po natin, akin pong isi-share sa inyo sa aking based on my research and based on my own point of view about kung totoo pa ba yung born criminal. Sige, so antabayanan niyo po yung vlog na yun. Alright, so sige mga friends, dito po nagtatapos yung ating content na ito about the background history of Dr. Cesar Lombroso, and patuloy po tayo and let's go to pop quiz. Good luck mga friends!